Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titignan natin ang energies for you ngayong third quarter ng 2025, July, August, September. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see. Let's see Virgo. Anong energies for third quarter 2025 para sa mga Virgo? Desert. Ang desert is about resilience, no? So, kumbaga, you are flexible. Marami kang kayang gawin ngayong third quarter. This is also about adaptability. So, mas magiging adaptable ka, may challenges man o wala, no? Kaya mong sumunod or umayon sa pangangailangan ng ng life mo, no? Or ng kahit na sino na nakapaligid sa'yo. Okay? So, some of you will also have this, magkakaroon ka na rin ng lakas ng loob na mag-explore ng ibang options or opportunities outside of your comfort zone ngayong third quarter. Kumbaga, walang magpapakaba sa inyo or alam mo yung tipong may times na parang kakabahan ka or matatakot ka or mag-aalala ka. So for you, buong-buo ang iyong lakas ng loob. You also have breath. So this is about a new idea. Maaring merong kang bagong idea na gusto mong subukan, gusto mong i-explore. This is also about inspiration. Oo. So maganda rin yung potential nito kasi it's about new opportunities na you want to explore. So I think this is related rin to sa energy ng desert na alam mo yung kakayanan mo, 'di ba? At ready ka for anything that may occur, kahit ano pa yung ma-experience mo. Kasi 'di ba pag malakas ang loob mo, handa ka na harapin kung ano man yung challenge ng susubukan mo na yan, whether this is your career, your business, other opportunities or relationship. You have the spider. So, spider is about your trust, yung tiwala mo sa sarili mo, about your purpose. You believe in yourself, you believe in your abilities. At ano rin to yung pagiging meticuloso, no? You are, kumbaga parang kumbaga sa scientist, ikaw ay precise, may precision sa mga actions mo. Yung mga step-by-step actions, maingat na maingat ka. Dahil alam mo na kapag inayos mo yung trinabaho mo or yung pinasok mo, yung opportunity na sinubukan mo, makakuha ka ng magandang resulta and you will receive the rewards of your actions, of your efforts. Ayan. So, let's see what else pa. For Virgo, third quarter 2025. Third quarter 2025. Ooh, the star. Ang ganda. The star is about healing. So, you are in the process of healing. Pwede itong physical healing, emotional healing. Just take what resonates, no? Kung yung iba sa inyo nagkasakit ng mga nakaraan, lalo na kung medyo seryoso yun, no? So, July, August, September is a time for healing para sa inyo. You are also gaining your strength. The star is also about your hopes and your dreams. Kumbaga, yan yung nagpo-fuel sa'yo na ipagpatuloy yung iyong mga nasimulan dahil meron kang wish na matutupad ngayong third quarter ng 2025. You also have the Four of Cups. Maaring merong opportunity na hindi mo napapansin sa ngayon. This can be an opportunity for love, no? Kung yung iba kasi hindi na priority ang relationship. But if priority mo rin yung relationship ngayong third quarter,
baka meron kang hindi napapansin na nagpapapansin sa'yo, na may interest sa'yo. Puwedeng yung iba medyo mataas ang standards 'no, but you'll never know na ito palang person na 'to ay mamahalin ka, mamahalin mo, and you will have a long-lasting relationship. Let's see. Uy, judgment. So this is change, rebirth, may pagbabago. Itong pagbabago na kasi na ito ay merong learnings 'no, meron kang na-realize 'no. Ito yung pagbabago na hindi hindi lang siya basta nangyari or mangyayari sa'yo. Ito yung pagbabago na manggagaling sa'yo mismo. Kasi na-realize mo na meron kang kailangang ayusin, baguhin sa sarili mo, sa pananaw mo, sa mga actions mo. And whatever it is na alam mong hindi na nakakatulong sa mga goals mo, can be unhealthy habits or mga mindset na alam mong hindi na nag-a-align sa goals mo, yun yung ile-let go mo. At ngayon, para kang renewed. Oo. Rebirth kasi to. So, it's a brand new you. It's a brand new version of yourself. Na kapag nakita ka nung ibang mga kakilala mo years ago, at nakita ka nila ngayon, even sa pananalita mo, the way you carry yourself, masasabi nila na, uy, ang laki ng pinagbago mo ganon. For the better, ang pagbabago na yan. You also have the Five of Pentacles. Maaring magkaroon ng financial struggle, okay? But, itong financial na struggle na to, ito yung hahasa sa'yo, no? Kumbaga, it will strengthen your faith pagdating sa paniniwala mo sa kakayanan mo. Kasi minsan, dinadala tayo ng universe, ni God, no? Sa sitwasyon na kung saan mahihirapan tayo kasi meron tayong kailangang ma-realize sa sarili natin kung ano yung mga pagkakamali natin, ano yung mga bagay na paulit-ulit natin ginagawa na hindi nakakabuti sa atin. So, it's a learning process para sa inyo. Okay? Let's see sa inyong finances. You have the Seven of Wands. I think mas matututo ka ngayon na proteksyonan yung sarili mo, proteksyonan yung trabaho mo, yung career mo, yung finances mo. Maari kasing merong mga taong nagte-take advantage ng kabutihan nyo. Lalo na kung ikaw yung tipong matulungin na laging ayan, bigay, bigay. Tapos to the point na naabuso ka na. So, you are going to set boundaries when it comes to your finances, sa career mo, trabaho mo. Hindi mo hahayaan na parang ikaw ay lagi na lang hinihinga ng pabor ng ibang tao. Okay? So, sa love life, you have the Hermit. So, some of you are isolating yourself. Kung ikaw ay single, maaring hindi ka pa interesado talaga sa relationship. That's why hindi mo napapansin yung mga taong nagkakaroon ng interest sa'yo. If you are in a relationship, pwedeng magkaroon ng challenge sa connection ninyo. But ano man tong reason na to, lagi mong tatandaan na it's for your own good, no? May mga times na tinatanggal sa atin yung mga tao na hindi makakabuti para sa atin in the end. Mahirap siyang pagdaanan, oo, pero pag nalagpasan mo yan, masasabi mo sa sarili mo na, thank you. At yun ay napagdaanan ko dahil dito ko pala mamimit yung totoong person na magmamahal sa akin. Yung mga ganon, 'di ba? Parang lang yung experience lang ni Zainab Harake. I don't know kung kilala niyo siya, but nanggaling siya sa isang very toxic relationship, and then after noon, nahanap niya yung person na talagang magmamahal at tatanggap sa kanya. You have, Moon in Gemini in the 3rd house. Adaptability. So, like what I mentioned kanina, yung energy ng desert. So, kayang-kaya mong sumabay, kayang-kaya mong ayusin yung mga gulo or challenge sa buhay mo. 'Di ba? Mars in Taurus in the 2nd house. Defense. So, ito yung sinasabi ko sa inyong poproteksyonan mo yung trabaho mo, yung income mo. Hindi mo hahayaan na ikaw ay ma-take advantage pa ng iba. There's this Mercury in Virgo in the 6th house. Yes. So, magiging maingat ka sa mga sinasabi ng ibang tao sa'yo. Like, for example, merong hihingi ng tulong, sasabihin, ganito, kailangan nila, ganun, pero hindi naman pala totoo. So, meron kang discernment of
what they really are, or who they really are, yung intention nila sa'yo. Okay? So, that's a good thing for you. Next is optimism. Yan. Ito ang importante sa atin eh. Pagiging positibo yung pananaw. If you're going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings. Ayan. So, pagkakaroon ng positibong pananaw, makakatulong yan sa'yo para ma-attract mo yung mga magagandang bagay sa buhay mo. Okay? So, focus on the good things. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.